Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Jonas. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Capiz. Sino nga ba ang mag-akala na meron ding aswang na panig sa kanan? Kapag sinabing aswang, papasok agad sa isipan ng karamihan na masama, kampo ng kadiliman at halimaw. Ito rin ang inakala ni Jonas noon, 20 taon noong araw. Ang binata ay tinakwil ng pamilya noong hindi pa tumuntong ng 18. Nasa pangangalaga ng sangay ng gobyerno. Nang magkaedad ay hinayaang mamuhay ng malaya dahil makakaya ng buhayin ang sarili. Napadpad ito sa isang bayan kung saan nakilala si Mang Lapid. Pagsasaka ang pamumuhay ni Mang Lapid. Malawak ang loteng pinagtataniman. Walang katuwang sa gawain kaya't napilitang kunin si Jonas. Hindi tumigil sa pangungulit ang binata hanggang napapayag. Sa unang araw nito sa trabaho, pinagbungkal ito ng lupa. Nagsimula ng tanghali at 10 oras na ng gabi pinatigil. Wala naman reklamong tinapos ni Jonas ang lahat ng gawain sa sakahan. Mula sa pag-aararo hanggang sa paggapas ng mga damo. Sinikap nitong pagbutihin upang hindi paalisin ni Mang Lapid. Kapag nagkataon, wala na itong mapupuntahan. Nakakapagod ang buhay magsasaka, no? Hindi kita pipigilan kaya malaya kang umalis anumang oras mong gustuhin. Hindi ka nararapat sa ganitong pamumuhay, bata. Wika ni Mang Lapid. Manong, kahit anong pagpapaninig mo, hindi po ko aalis. Pasensya na kaagad. Alam niyo naman po yung kwento ng buhay ko. Walang pamilya kaya sa ayaw at gusto ninyo, makikitira po ko sa tahanan niyo. Tugon ni Jonas. Natawa na lamang ang binata nang napabuntong hininga si Mang Lapid. Ilang ulit na ang ganitong pag-uusap ng dalawa. Ngunit tatahimik din ito kagad. Sinigurado na lamang ng binata na hindi makakagawa ng bagay na ikagagalit upang maiwasan ang pagpapaalis. Pagkatapos sa pagbubungkal, dumiretso sa paggapas ng talahib. Sa kalagitnaan, napansin ang bakas ng dugo sa mga dahon. Kakaiba ang amoy, parang nabubulok na laman. Sinundan ito hanggang sa bumulagta ang kapirasong laman. Nilalangaw at sobrang baho. Nang mapansin ni Mang Lapid, lumapit na rin ito. Napansin ni Jonas ang kakaibang ekspresyon ng matanda. Bukod dito, sinuyod ng tingin ng paligid pati ang kakahuyan sa unahan. Sumunod din ang binata. Bakit po, Manong? May problema po ba? Yung laman, atay po yun, hindi ba? Tanong ni Jonas. Jonas, kapag may nakita kang tao o aso na kahina-hinala, tawagin mo ko kagad. Dumating na nga siya. Tugon ni Mang Lapid. Po, may inaasahan po ba kayong bisita? Pero bakit nyo naman pong sinabing kakaibang aso? Jonas, wag nang maraming tanong. Sundin mo na lamang ang sinabi ko. Maging alerto ka at wag magpapalinlang sa anumang makikita. Maliwanag ba? Wika ni Mang Lapid. Nakaramdam ng bahagyang kaba si Jonas sa babala ng matanda. Mariin ang bigkas ng bawat salita.
Idagdag pa ang pagbabago ng presensya sa paligid. Maliban dito, napansin ang kakaibang kislap ng mga mata na parang merong kakaiba. Pagsapit ng gabi, sa bakuran muna na malagi si Mang Lapid. Ilang ulit na niyang tinawag para papasukin dahil 10 oras na ng gabi. Ngunit panay lamang ito sa pagtango at sinasabing magpapahinga rin maya-maya lang. Naglagay ng bangko sa may bintana. Doon umupo. Nanood na lamang sa kadiliman ng gabi. Lumipas pa ang ilang sandali. Umalingaw-ngaw ang sigaw mula sa kakawian. Nakakakilabot na para bang aso na sinapian ng demonyo. Napansin ni Jonas ang pagtayo ni Mang Lapid. Laking gulat nang makitang mabilis itong nakarating sa unahan. Natigilan sa hindi inaasahang pagkilos. Makaraan ng ilang sandali, mas lumakas pa ang sigaw. Palipat-lipat ng direksyon. Minsan ay nasa malapit, minsan naman ay nasa malayo. May ilang beses pang nayanig ang tahanan matapos banggain ng kung sino. Sa pagsilip, si Mang Lapid lamang ang nakita. May hawak itong itak. Palingalinga sa paligid. Tinawag na dahil nag-aalala sa kalagayan, lalo na't nasa labas pa rin. Wala ding ideya kung ano ang umaaligid. Hindi naglaon. Nasipat ang figura ng isang malaking aso. Ang pinagtataka ni Jonas, nagliliyab ang mga mata nito. Hindi basta aso dahil ang lakas ng presensya. Nakakakilabot, nakakatakot. Sa isang tingin ay nakikita pa ito. Subalit sa isang kisap mata, bigla itong nawawala. Pero ang mas hindi inaasahan ng binata ay ang galaw ni Mang Lapid. Bahagyang lumaki ang hubog, naging mas maskulado. Umaba ang buhok, naging kulay puti. Nagtulisan ang mga kuko, gayon din ang pangil. Nakakakilabot din ang presensya na dumagdag sa kasalukuyang takot. Mabilis, maliksi. Sunod na namalayan ay ang pisikal na laban ng dalawang nilalang. Tulalang sinunda ng bawat galaw. Hindi mawari ni Jonas kung tunay ang nakikita o isang ilusyon lamang. Kalaunan, nawala ang mga ito. Lumipas ang ilang oras. Bumalik din si Mang Lapid. Hindi nakapagsalita si Jonas dahil galit na galit ito. May mansya ng dugo ang katawan, ngunit wala naman itong sugat. Dali-dali itong dumiretso sa kwarto. Walang nadinig na anumang ingay mula sa loob, kaya't nagpasya ang binatang matulog na lamang din. Pagsapit ng umaga, panay nakaw ng sulyap si Jonas. Kasalukuyang nagbubungkal ng lupa samantalang nagtatanim naman ng binhi si Mang Lapid sa kabilang taniman. Nakiramdam itong mabuti ngunit wala ding nakuhang kakaiba, maliban na lamang kagabi. Kahit anong paglilinaw, sigurado itong nangyari ang kaganapan kagabi. Hindi naman lingid sa kalaman ng tungkol sa aswang, ngunit duda ang binata sa katauhan ni Mang Lapid. Napapatanong sa isipan kung isa rin ba itong nilalang. At dahil naguguluhan, nag-ipon ng lakas ng loob, sabay tanong sa matanda. Manong, pasensya na kung manghihimasok ako sa buhay mo pero yung tungkol sana kagabi, totoo ho ba yung nakita ko? Nagpalit ka ng anyo bilang aswang? Tanong ni Jonas. Naging maingat ito sa pagsasalita. Napaigtad ito ng ibagsak ni Mang Lapid ang buslo na pinagsidla ng binhi. Nanlilisik ang mga matang tumitig sa kanya. Dahil matangkad si Jonas,
Napatingala ang matanda sa kanya. Yumuko naman ang binata. Nagmamadali sa pagtalikod ngunit huminto nang magsalita ang matanda. Bago ko ikwento ang buhay ko, sagutin mo muna ang isa kong tanong. Natatakot ka ba sa mga aswang? Tanong ni Mang Lapid. Tango at pag-iling lamang ang naitugo ni Jonas. Tango bilang pagsagot ng oo at napailing para sabihin na sa kabilang banda, hindi siya natatakot. Kunot noong tumitig ang matanda sa kanya. Natatakot po ko kasi aswang na yun eh. Pero may parte sa akin na hindi. Lalo na kung mabait naman siya at marunong pa rin ikonsidera ang buhay ng tao. Ganun po. Wika ni Jonas. Napatango naman si Mang Lapid nang maintindihan ang punto nito. Sige bata, bumalik tayo ng kubo. Ikukwento ko sa iyo ang buong pagkatao ko. Tugon ni Mang Lapid. Isinalaysay na matanda ang buhay. Diretsahang kinumpisal kay Jonas na isa itong aswang na may lahing puting gabunan. Pinakamataas na uri sa lahat ng lahi. Nabubuhay sa mahabang panahon. Malakas at hindi matatalo ng aswang na nasa mababang uri. Nilinaw din na isa siyang puting gabunan. Ibig sabihin, kampi ng kanan dahil ang angkan ay may lahing diwata. Iba rin yung gabunan na puro ang dugo. Silang lahi na walang kinikilala. Bibiktimahin mapatao o mapaaswang. Sa pinagmulang angkan ni Mang Lapid, sila pa itong takbuhan ng mga antingero at manunugis na magpapatulong sa pagpuksa sa kapwa halimaw. Isa rin sa kaibahan, kaya nilang magpalit ng anyo sa ilalim ng tirik na araw. Habang sa parte naman ni Jonas, tulala itong napatitig kay Mang Lapid. Ito ang unang beses na may nakausap na aswang. Hindi lang yun, nakakasama pa sa iisang bubong. Naging malinaw sa binata kung bakit malakas ang dating nito. Yung tipo na parang hari sa isang mabangis na hukbo. Pulido ang pisikal na anyo at higit sa lahat, may mga matang hirap makipagtitigan dahil tila tumutunaw ng kaluluwa. Pinakita ni Mang Lapid ang tunay na anyo. Para itong kalahating lobo, kalahating tao. Puti ang buhok, maskulado, matutulis ang mga ngipin. Mahaba ang mga kuko. Babalahibo din ang katawan. Nanlilisik ang mga mata at nakakakilabot ang presensya. Ilang segundo pa bumalik din sa anyong tao. Nilinaw din ng matanda na kulay puti ang buhok kapag nasa normal na anyo. Ngunit kapag nagalit, kusang nagbabago bilang pula. Hindi maipakita ang anyong yun dahil lalabas lamang kapag sukdulan na ang galit. Kung ganun manong, parang manok po pala kayo kapag nagagalit no? Kulay pula eh. Biro ni Jonas. Hindi naman ito pinansin ni Mang Lapid. Nasanay na lamang ang matanda na humihirit ito sa anumang oras. Tama na ang pagbibiro. May pagtatapat pa ako sa iyo. Si Akir, matalik kong kaibigan noon na bigla na lamang naging kaaway. Itunuring ko siyang mortal na kalaban dahil magmula sa araw na tinalikuran niya ang pagkakaibigan namin. Lahat ng pagkikita ay puro away. Swerte lang siya na palaging nakakalusot. Kaya hanggang ngayon buhay pa yung hayop na yon. Hindi ko alam kung ano ang pakay niya sa pagkakataong ito. Kaya mag-iingat ka, Jonas. Hala ka,
Bakit naman pati ako nadamay? Di ba kayo lang naman yung magkaaway? Dapat ikaw po yung mag-ingat. Nakatira ka sa tahanan ko, kaya malamang idadamay ka ng asong ulol na yon. Huwag ka nang makulit. Sundin mo na lamang ang lahat ng sinasabi ko. Napatango si Jonas. Isiningit ang pagtatanong kung anong uri ng aswang si Akir. Isang itim na gabunan. Aswang na may kaparehong anyo kay Mang Lapid. Ang tanging kaibahan lang, itim ang kulay nito. Bukod dito, nilalang din sila na tuluyang niyakap ang panig ng kaliwa. At kapag nasa ganitong anyo, lumalabas ang totoong pagkatao. Malakas, maliksi, at madaling nakakakilos lalo na sa oras ng pambibiktima. Sa umaga, may kakayahan silang baguhin ang pisikal na kaanyuan para manghalina at manlinlang. Madalas nagtatago sa wangis na magandang lalaki o babae. Pagkatapos ng pag-uusap, balik din kagad sa pagsasaka. Dapit hapon nang magpaalam si Mang Lapid. Lahat ng mga inaning gulay, ilalako sa merkado. Hindi na pinasama si Jonas dahil walang maiiwan sa tahanan. Habang tuloy-tuloy sa pagtatrabaho ang binata, napansin ang isang babae sa kalayuan. Nagpapahinga sa lilim ng puno habang sinusuklay ang mahabang buhok. Kunot noong napatitig ang binata doon. Naku, may sayad ba yung babaeng to? Nagsusuklay gamit yung mga kamay. Tapos parang nagsasalita kahit mag-isa. Sayang. Magandang dalaga pa naman sana. Wika ni Jonas habang napapailing. Iniwanan niya ito ng tingin ngunit laking gulat. Nang paglingon ay naroon na sa malapitan. Kumusta? Ang gwapo mo naman. Ang sipag mo pa. Gusto mo, tulungan na kita? Mahinhing wika ng babae. Napatanda pa ng crew si Jonas. Pinasadahan ng tingin ang kabuuan ng babae. O Inday, naisipan mo pa talagang tumulong eh. Parang hindi mo namang kayang magbuhat kahit walis tingting. Napakapayat mo kaya. Bumawi lang sa mukha kasi maganda pero pwede ba? Umalis ka na nga lang. Nandun ka pa sa puno kanina. Tapos bigla kang nandito. May sapi ka ba? Tugon ni Jonas. Tumawa lamang ang babae. Masyadong mahinhin ang kilos nito. Mahina lamang ang pagtawa at nakatakip pa sa bibig ang palad. Hoy ikaw, wag mo nga akong maliitin. Nagagawa rin ng babae yung trabaho niyong lalaki, no? Gusto mo, pakitaan pa kita eh. Wika ng dalaga. Wag na. Alam mo, pwede bang umalis ka na kasi marami pa akong gawain. Tapos paggabi na, ayoko ng sagabal kaya sige na. Lumakad ka na, pakiusap lang. Pagtataboy ni Jonas sa babae. Nagpapansin pa ito sa kanya habang papalayo. Kagad itong kinilabutan nang makaalis ito. Maliban sa pagiging weirdo, hindi maintindihan ng binata ang presensya nito. Nangangamoy din na parabang nabubulok na laman. Hindi na lamang pinansin. Nagmamadali sa pagligpit ng mga kagamitan at umuwi sa tahanan. Gabi na nang makabalik si Mang Lapid. Sa labas sila kumain. Kumakain habang nakasalang sa baga ang inihaw na isda't karne. Sa kalagitnaan ng hapunan, may biglang dumapo sa lamesa. Parte ng tao. Nagmamadaling lumayo si Jonas.
pilit pinipigilan ang pagsusuka. Otomatiko namang kumilos si Mang Lapid. Sinuri ang paligid at nang makita ang figura ng aswang sa hindi kalayuan, walang ano-ano'y sinugod niya ito. Sa kakauyan nagpunta kaya hindi na alam ni Jonas ang mga nangyari. Ang binata sa kabilang banda, nandidiri pa rin sa nakalatag na paa ng bata. Sariwang-sariwa pa ito. Pumasok na lamang ng tahanan sa takot na malingat si Mang Lapid at siya ang balingan ng nilalang. Sa pagkakataong ito, matagal na bumalik ang matanda. Nanlalamig ang binata habang naghihintay. Hindi mapalagay dahil kinikilabutan pa rin. Marami na ang mga nangyari sa nakalipas na mga araw. Nang makauwi naman si Mang Lapid, galit na galit ito. Nakakuyom ang mga kamao habang binabasag ang mga gamit. Dito napansin ng binata ang pagpalit kulay ng mga mata. Mapupulang nanlilisik. Lumabas ito. Dinampot ang parte ng tao sa lamesa at binalibag sa hangin. Tumumba rin ang mesa matapos suntukin. Sa takot ni Jonas, nagpunta ito ng silid at saka tahimik na nakikinig sa pagbawala ni Mang Lapid. Kinabukasan, nag-alangan ito sa pagkilos. Tumingkayad na lumabas ngunit huminto nang magsalita ang matanda. Jonas, pagpasensyahan mo na ang kilos ko kagabi. Natakasan kasi ako ni Akir kaya gano'n na lamang ang galit ko. Ilang beses na siyang nakakalusot sa akin. Siya pa lamang ang bukod tangi na nakagawa nun. Maraming aswang ang dumaan sa akin. Pero lahat ng yon, hindi nakakatakas ng buhay. Itong si Akir lamang ang madulas eh. Hindi na ako makapaghintay na dumating ang araw na mapatay ko siya ng tuluyan. Wika ni Mang Lapid. Napatango si Jonas. Hindi na nag-abalang magsalita dahil bakas pa rin ang galit sa boses ni Mang Lapid. Nakatalikod ito sa kanya. Kaya wala ring ideya kung ano ang ekspresyon ng muka. Gayunpaman, dumiretso na sa taniman para simula ng trabaho. Paggapas ng talahib ang tatapusin, kaunti na lang malilinis na ang buong paligid. Makaraan ng ilang sandali, napakamot sa ulo ang binata sa inis nang magpakita muli yung babae. Yung nanggulo saglit noong nakaraan. Uy, gwapo. Magandang araw sa'yo. Alam mo ang sipag mo talaga. Kahit umaga pa nagtatrabaho ka na, ikaw lang ba mag-isa? Gusto mo, samahan kita hanggang matapos yung gawain mo? Wika ng babae. Kung hambalusin kita nitong piko ko, alam mo, nakakainis ka sa totoo lang. Ang sarap mong tilisin eh. Tugon ni Jonas. Nagbago ang ekspresyon ng babae. Tila humaba ang nguso at nagtatampo. Ay nako, itong gwapo na to, huwag ka nga ganyan sa akin. Hindi ako sanay sa masasakit na salita, no? Ay, wala akong pakialam. Umalis ka na nga bago pa bumaliktad yung sikmura ko sa baho ng katawan mo. Hindi ko alam kung sa bibig nang gagaling o kung saan eh. Alis na. Baka isumbong pa kita kay Manong. Alis na. Wika ni Jonas. Inaakmas sa paghampas ng piko para maitaboy. Malungkot ang mukha ng babae habang lumalayo. Ngunit walang pakialam si Jonas kung anuman ang nararamdaman nito. Para sa binata, mabuti na yung ganun. Dahil natutunugan ng binata na isa lamang panlilin lang ang ginagawa nito.
Sa pagdating ni Mang Lapid, ikwinento ni Jonas ang babae. Detalyadong sinalaysay ang napansin dito. Kinilala ng matanda na ito si Akir. Lalo pat biglaan ang paglapit sa binata at sumabay sa kasalukuyang ganap laban sa aswang. Napatanda ng krus si Jonas. Hindi inaasahan na ang kalabang nilalang na matanda ay siyang lumalapit sa kanya. Kaya sinabi ko sa iyong mag-iingat ka. Masyadong tuso ang pesteng yon. Gagawin niya ang lahat, madamay lang ang malapit sa akin. Huwag kang mag-alala. Hindi magtatagal ang sitwasyong ito. Dahil sa oras na magkita kami muli, kamatayan na ang naghihintay sa kanya. Wika ni Mang Lapid. Ang lala pala no, kapag may kasamang aswang, ang dami talagang nagaganap. Tugon ni Jonas. Ganito na lang. Umalis ka na rito bago ka pa madamay sa gulo. Hindi magandang may kasama akong tao. Dahil sa oras na magkagipitan, damay na akong damay. Kaya po ba, ikaw lang mag-isa sa buhay? Natatakot ka po ba na may inosenteng madamay ng dahil sa inyo? Iho, seryosong usapan ang sitwasyon ko. Malaki ang banta sa bawat oras. Ayos lang sana kung tulisan o kawatan ng kalaban. Kaya hindi ako nakikipagpalit sa sino man. Maliban sa iyo na sobra-sobra ang kakulitan. Tignan mo, nasangkot ka sa sitwasyon na dapat sa mga aswang lang. Kung ganun manong, gawin mo kong aswang para lalaban din ako. Hindi, biro lang. Kung aalis din po ako, saan ako pupunta? Ayaw ko nang bumalik doon sa munisipyo, no? Naaalagaan naman ako doon. Pero hindi ka malaya. Huwag po kayong mag-alala, tatang. Mag-iingat naman po ako Wika ni Jonas. Sa banta ni Akir, pinahinto muna na matanda si Jonas sa pagtatrabaho sa taniman. Sa tahanan at bakuran na lamang namamalagi para sa oras na sasalakay ang kalaban. Madaling makikita sa loob. Binakuran ng pangontra ni Mang Lapid ang paligid, kaya dudang may makakapasok na kauri. Sa pagsapit muli ng gabi, umarangkada muli si Akir. Sa puntong ito, lumapit siya bilang tao. Kumbaga hindi na nagpalit ng anyo. Pasimpleng tinawag si Mang Lapid. Inaya pang mag-inuman. Lapid, magandang gabi pare. Magdala ka ng baso rito. Tumagay tayo. Matagal na rin noong huli tayong nagsaya, no? Ikaw naman kasi, masyado kang mataas. Hindi ba iwasang mainggit kaya nakakagawa ng bagay na, alam mo na, subukan mo kaya kung lahian, baka sakaling maisipan kong maging kaibigan mo muli. May kasama ka pala. Alam mo, basugit ang batang yan pero matalino. Sinubukan kong lapitan kaso panay taboy. Naturuan mo na ba yan? Ano, siya ba ang susunod sa'yo bilang hari ng puting gabunan? Wika ni Tandang Akir. Sinabayan pa ng pagtungga sa alak. Sinara ni Mang Lapid ang bintana at pinto. Nag-abot ng punyal kay Jonas, sabay iwan ng babala. Paglabas nito, sumilip ang binata. Akir, wala kang karapatan na pakialaman ng batang yon. Huwag mo siyang idamay rito. Kung ako ang kailangan mo, ako lang ang guluhin mo. Wika ni Mang Lapid. Ano ba naman? Nakakainis ka rin kasi, Lapid. Parehas lang naman tayo ng lahing kinabibilangan. Pero sa tingin mo mas mataas ka pa kesa sa akin. Pareho naman tayong aswang.
Bakit parang akala mo mas mataas ang antas mo sa'kin? Tugon ni Akir. Ito pa lamang ang formal nating pag-uusap. Ngayon malinaw na sa'kin ang punto ng panggugulo mo. Akir, ako na mismo ang magsasabi sa'yo. Patayin mo man ako o hindi. Hindi ka kikilalaning hari ng kapwa natin aswang. Aba, gusto mo alamin natin? Papatayin kita. Tapos tignan natin kung kikilalanin ba ako o hindi. Wika ni Akir. Napalunok si Jonas nang madinig ang usapan ng dalawa. Hindi naglaon. Kanya-kanya sa pagpalit ng anyo ang mga ito. Si Mang Lapid, taglay ang anyo ng puting gabunan. Kalahating tao at kalahating lobo. Si Akir sa kabilang banda naman, taglay ang anyo ng isang itim na gabunan na may malademonyong pagmumuka. Naglalabasan ang matutulis na ngipin. Nag-aapoy ang mga mata. Sobrang tindi ng amoy. Sa isang iglap, nagpangbuno ang mga ito. Gabunan kontra sa gabunan. Tumilapon si Akir. Tumilapon din si Mang Lapid nang magsalpukan. Makikitang lamang si Mang Lapid sa maraming aspeto. Sa lakas, bilis at pag-atake. Kaso nga lang, may kakayahan din si Akir na hirap sabayan. Lalo na ang bigla-biglang pagbabago. May pagkakataon na liliit ang hubog kaya nakakatakas. Hindi lang yon, naglalaho pa ito. Nagmistulang palaruan ang malawak na lote. Naghahabulan ang magkalaban na aswang. Naguguluhan si Jonas kung sino ang susundan ng tingin. Dahil kapag tumilapon ang isa, titilapon naman ang isa pa. Tatakbo ang isa. Tatakbo rin ang isa pa. Sa bilis ng bawat pagkilos, nahilo na lamang ang binata. At sa pagbalik ng tingin, sakal na ni Mang Lapid si Akir. Sa kabila ng laki ay nagawa pa ring iangat. Umaalingaw-ngaw ang daing nito. Napatakip pa ng tenga ang binata sa sobrang lakas. Wala na muna tayong patawad, Akir. Unawain mo na ikaw mismo ang nagsimula ng gulo. Kaya huwag ka sanang magsisisi sa kakahinatnan mo. Wika ni Mang Lapid. Mas humaba pa ang kuko ng matanda. Akmang itatarak na sa tiyan ng kalaban. Nang biglang lumiit, umaripas ng takbo papunta sa kakahuyan. Muling naisahan ng puting gabunan. Gayunpaman, hindi hinayaang makalayo. Agarang hinabol. Si Jonas sa kabilang banda, nanghihinayang sa pagkakataon. Hinintay niya ang pagbabalik ni Mang Lapid. Sumikat na ang araw nang makauwi ito. Ganun pa rin, galit na galit, nagwawala. Tahimik na sumiksik sa isang sulok si Jonas. Huminto rin nang mapansin siya. Pasensya na, Jonas. Kamunti ka na si Akir pero nakalusot pa rin ang animal eh. Anong petsa ko ba siya mapapatay? Ubos na ang pasensya ko sa asong ulol na yon. Hindi nagsalita si Jonas. Nanatiling tahimik at nagmasid na lamang sa kaganapan. Linggo ang lumipas. Wala nang paramdam si Akir. Balik na rin sa pagtatrabaho sa taniman si Jonas dahil marami-rami na ang gawain. Mula sa kalayuan, tanaw ang isang lalaki na panay suliyap sa kanyang kinalalagyan. Nang titigang mabuti, walang pinagkaiba sa babae na nagpapapansin noong araw. Dali-dali niyang tinawag si Mang Lapid upang ipagbigay alam. Ang kaso, nang matunugan ang kilos ay biglang naglaho. Sigurado kung si Akir yon.
Huwag kang magpapalinlang sa kagaguhan ng animal na yon. Mabuti pang umuwi ka na sa bahay. Maglilibot lamang ako sandali. Wika ni Mang Lapid. Kagad namang sumunod si Jonas. Nagmamadali sa pagligpit ng mga gamit at saka umuwi. Bigo naman si Mang Lapid na mahanap si Akir. Wala nang mapagsidlan sa galit dahil sa kalokohan ng kalaban. Sinasagad nito ang galit niya. Gayunpaman, minabuting maghintay ng tamang pagkakataon. Pagsapit ng takip silim, napansin ni Jonas ang galaw ni Mang Lapid. Sinimot bawat karne sa kusina, ngunit hindi pa rin nabubusog. Pati ang alagang kambing, kinatay kaso hindi mapawi ang gutom. Nagulat naman si Jonas nang magpaalam ito. Diretsahan pang sinabi kung ano ang eksaktong hanap ng sikmura. Dugot, laman ng tao. Kinabahan siya para sa sarili. Ngunit laking pasasalamat nang umalis ang matanda para sa ibang lugar maghanap. Bumalik ito ng 10 oras ng gabi. May bitbit na kapirasong laman. May mansya ng dugo ang bibig at mga kamay. Nangangamoy rin dahil sa pagkain. Hindi nakapagsalita si Jonas sa ideyang tumatakbo sa isipan. Jonas, hindi ka pa rin ba natatakot sa akin? Paano kung darating ang araw na magutom ako at ikaw ang maisipan kong kainin? Puting gabunan ang lahi ko. Aswang na panig sa kanan, pero sa oras na magutom ng laman, kakain pa rin ang tao. Bagay na hindi mababago sa dugo ko bilang aswang. Siguro naman bukas, mag-iimpake ka na. Umalis ka na lamang, iho. Wika ni Mang Lapid. Nakayuko ito sa bitbit na laman. Nanginginig na pumasok ng silid si Jonas. Wala sa sariling nag-impake ng gamit at dahan-dahang lumabas. Kaso, hindi pa nakakalayo. Bumungad si Akir sa anyo nito bilang itim na gabunan. Nang walang ano-ano sumugod ito. Dali-daling tumakbo pabalik si Jonas habang tinatawag ang pangalan ni Mang Lapid. At sa isang iglap, lumitaw ang puting gabunan at sinalubong ang aswang. Sila ngayon ang nagpalitan ng lakas. Matapos ang walang tigil na salpukan, huminto ang mga ito upang mag-usap. Kapag talaga pagdating sa taong malapit sa iyo, poprotektahan mo hanggat makakaya. Nagkupkup ka pa ng bata, hindi ka na nagtanda. Gusto mo pang masundan ang nangyari dati. Magiging hapunan ko ang dugot laman ng binatang yan. Kaya ka lang ba tumigil sa pag-atake para magsalita ng walang katuturan? Akir, ilang dekada na tayong ganito. Asot po sana walang tigil sa digmaan. Tapusin na lang kaya natin sa pagkakataong ito. Napapagod na ako sa paulit-ulit na kaganapan. Tuldukan na natin ngayon at huwag nang ipagbabukas pa. Huwag kang humiling, Lapid. Baka magdilang anghel ka't ikaw itong mapuruhan. Sumugod kagad si Akir matapos sumagot. Sa puntong ito, nagbago ang anyo ni Mang Lapid. Lalong naging katakot-takot. Naging kulay pula ang buhok. Tutok na tutok naman si Jonas dahil ito na ang sinasabi ng matanda na ibang wangis. Sa pagpapalit anyo ni Mang Lapid, mapapansin ang paggagulat ni Akir. Hindi inaasahan ang parting yun. Gayunpaman, tuloy-tuloy lamang sa pagsugot. Kampante na mababasa pa rin ang gabunan. Subalit tuluyang natigilan ng hindi matinag anuman ang gawin. Buong lakas na ang ginagamit ni Akir, ngunit hindi natutumbas si Mang Lapid.
Matapos ang ilang ulit na pag-atake, halos mabali ang mga kuko at pangil at nagpakawala ng hiyaw. Hindi na rin makagalaw ng sakalin. Sinasabi ko na sa'yo, tapusin na natin ang gulong sinimulan mo. Nanlaki ang mga mata ng itim na gabunan. Matapos magtagusan ang matutulis na kuko sa leeg nito, napugutan ng diinan pa ng puting gabunan. Tumilamsik ang dugo. Nangisay ang putol na katawan. Dumaraing pa rin na tila asong nalalagutan ng hininga. Unti-unting humihina hanggang sa tumahimik. Tanda ng pagkatapos ng buhay. Bumalik sa anyong tao si Mang Lapid. Masama ang titig sa katawan ni Akira. Hindi ito nakabalik sa pagiging tao. Hindi na magawa dahil nalagutan na ng hininga. Walang salitang niligpit ni Mang Lapid ang katawan. Nang makabalik makaraan ng ilang oras, kusang nagtanong si Jonas. Manong, naguguluhan po ako. Kung kaya mo naman palang tapusin ng ganun si Akira, bakit hindi mo pa ginawa noon? Kabilugan ng buwang kagabi, kaya't doble ang lakas ko. Siya namang kabawasan ng lakas ng itim na gabunan. Unawain mo na lamang ang sinabi ko. Ang mahalaga, sa hinaba-haba ng panahon, natapos din ang kalbaryo ko sa asong ulol na yon. Tugon ni Mang Lapid. Napatango na lamang ang binata nang maunawaan ang sinasabi nito. Hindi na nag-usisa dahil sapat na ang sagot. Sa paglipas ng panahon, sa kabutihang palad, hindi na nasundan pa ang pangyayari. Patuloy na nakisilong sa tahanan ni Mang Lapid si Jonas. Nagtatrabaho sa sakahan tuwing umaga at natutulog sa iisang bubong kasama ang puting gabunan. Isa man itong aswang, hindi may kakaila na kinukonsidera siya bilang tao. Kapag sasapit ang oras na magugutom ito, aalis ng tahanan at sa malayong lugar maghahanap ng makakain. Hindi na nag-usisa pa ang binata tungkol doon sa takot na masagi ang galit ng puting gabunan. May mga bagay na sinarili na lamang niya kesa magsanhi ng ikapapahamak. Nagtagal ito sa poder ng matanda hanggat sa sumapit ang araw na bigla na lamang nawala si Mang Lapid. Walang paalam, ni walang habilin. Parang bula na biglang tinangay ng hangin. Naghintay ng naghintay ngunit wala namang bumalik. Tumanda na lamang si Jonas. Hindi na muling nakita ang puting gabunan. At ang tanging naiwan, ang karanasan at alaalang nabuo ng mga panahong magkasama. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Kiko. Walang eksaktong taon. Maynila. Si Kiko ay isang binata mula sa probinsya. Nangarap ng mas magandang buhay at sinubukang makipagsapalaran sa lungsod. Hindi naging madali ang unang mga buwan. Kailangan munang magtiis sa maliit na inuupahan, makipagsiksikan sa mga pampublikong sakyan, at makibagay sa mabilis, magulo, at mausok na kapaligiran ng Maynila. Ngunit dahil sa kanyang tiyaga at determinasyon, unti-unti nitong nahanap ang lugar sa syudad. Nakatagpo ito ng maayos sa trabaho, nakapag-ipon at kalaunan. Nakayanan ang hamon ng modernong pamumuhay. Si Kiko ay likas na masiyahin, palabiro at may matibay na tiwala sa sarili. Naniniwala na ang lahat ng tagumpay nakasalalay lamang sa sipag at tiyaga, at ang bawat kamalasan ay bunga lamang ng pagkakataon.
Para sa kanya, ang mga kwento tungkol sa mga manghuhula, mangkukulam, o kapalaran ay walang saysay. Wala itong iba kung hindi mga pamahiin na walang puwang sa makatuwiran at makatotohanang mundo. Mula pagkabata, ito na ang paninindigan. Ngunit sa Maynila, sa gitna ng maayos na buhay at matatag na paniniwala, may isang pangyayaring hindi niya inaasahan. Isang karanasan na tuluyang nagpabago sa lahat ng pinanghahawakan. Isang araw, mainit na hapon sa Quiapo, matapos ang trabaho, napadpad si Kiko kasama ang katrabaho niyang si Mario. Habang sinusuri ang mataong kalsada, naghahanap ng palamig. Napansin ni Mario ang isang makipot na eskinita sa gilid ng simbahan. Madilim, tila nilalamon ng sariling anino, kahit tirik naman ang araw. Uy Kiko, tignan mo, manghuhula. Naniniwala ka ba sa mga ganun? Biro ni Mario sabay turo. Ay nako, ikaw naman Ben, parang hindi mo ko kilala. Ayaw kong magsayang ng pera dyan oh. Maigi pa at maghanap ka ng mabibilhan natin ng inumin. O kung gusto mo, mananghalian na rin tayo. Tugon ni Kiko. Wala namang mawawala sa atin ho. Basahin mo. Libre daw yung unang magpabasa. Muling wika ni Mario. Napakunot na lamang ang noo ni Kiko. Ngunit kalaunan, bumigay rin at sumama sa katrabaho. Sa dulo ng eskinita, may maliit na lamesang nakapatong sa kahoy na upuan. Nakatakip ito ng itim na kumot. Malikabok, kupas at may burda ng tila mga simbolong hindi pamilyar. Sa ibabaw ng mesa, merong 2 kandila. Isa ay halos mauubos na at tila mamamatay na rin ang apoy. Habang ang isa naman, sa halip na maliwanag na liwanag, naglalabas ng makapal at maitim na usok. Bukod pa doon, may mga barahang kupas na nakalatag. Halatang marami nang nakita at napagdaanan. At sa gitna ng lahat, isang basag na bola ng kristal na parang may naglalagablab sa loob. Sa kaloob-looban ni Kiko. Grabe namang maghanda kung sino man na may gimmick nito. Halatang... Ngunit natigilan ang isipan nang makita kung sino nga ba ang nagbabantay sa lugar. Sa dinami-raming kagamitan, hindi yun ang pinaka nakakakilabot. Naroon, nakaupo ang isang matandang babae. Kahit sa malayo, ramdam kagad ng dalawa ang bigat ng presensya nito. Ang balat ay tila natutuyong bangkay, maputla at halos kulay abo. At ang mga mata, hindi kulay puti, kundi madilim na dilaw. At kapag tinitigan, para kang hinihigop ng butas na walang hangganan. Mahaba ang buhok, gusot na tila pinagpugara ng ibon, parang palaging basa sa pawis o kaya ng dugo. Ang mga kuko'y mahahaba, matutulis at kulay itim na tila bahid ng uling. Halatang marumi. Sa paligid ng mesa, may amoy na hindi mo mawari kung insenso ba o nabubulok na karne. Aba, libre nga. Sigurado ka bang hula yung makukuha mo? Hindi sumpa. Tignan mo nga yung mga kandila oh. Ang dilim ng liwanag. At baka mamaya, pag upo mo, hindi ka na makakatayo. Wika ni Mario. Napangiti ng nakakaloko si Kiko. Kahit kinikilabutan na rin sa loob,
Ayaw niyang magmukhang duwag sa harapan ng kasama. Kaya sa halip na umiwas, siya pa mismo ang lumapit. Ay Mario, huwag kang ang praning. Para lang to sa mga naniniwala sa multo. At isa pa, ikaw yung nagyaya tapos ikaw tong maduduwag eh. Wika ni Kiko. Natawa na lamang ang binata habang sinasabi yun. Ngunit hindi na sumagot si Mario. Libre daw, hindi ba? O sige, ako na ang mauuna. Tignan natin kung ano kayang sasabihin niya. Umupo ito sa harapan ng matandang babae. Nagpakilala ito bilang Aling Pilita. Kagad nilang naramdaman ang lamig na parang tumatagos sa balat. Na tila kahit tanghaling tapat. Lahat ng liwanag sa paligid, hinihigop ng presensya ng matanda. Bukod pa rito, parang bumigat din ang hangin. Dahan-dahang iniunat ni Kiko ang palad. Pilit pinapakita kay Mario na wala siyang takot. Ngunit nang hawakan niyo na matanda, halos mapaatras ang binata. Malamig yung kamay ng babae. Hindi malamig na parang yelo, kundi malamig na parang patay na laman. Malambot ngunit parang may gumagapang na buto-buto sa ilalim. At sa bawat dampi ng kuko, nararamdaman ni Kiko ang kirot na parang kinakamot ng bakal ang kaluluwa. Nagsitayuan ang mga balahibo, lalo na sa batok. Hindi niya mawari kung ano ang kakaiba sa matandang yun. Nais na sanang kunin ang kamay, ngunit pinangunahan siya ng kayabangan. Ay, Mario, ikaw ang susunod ha. Wika ni Kiko. Sinubukan itong magboses matapang, ngunit hindi niya maitatago ang nanginginig nitong boses. Marami kang kayamanang darating. Bulong ng babae. Paos ang boses na parang galing sa ilalim ng balon. Natawa si Kiko. Pilit kinakalimutan ang kilabot. Yun lang po ba, Manang? Eh di maraming salamat. Ngunit hindi siya pinansin na matanda. Lumapit ito ng bahagya. Huli itong nagsalita. Malamig ang hininga. Amoy basang lupa at bulok na kahoy. Pinigilan ng binata ang paghinga. Dahil kahit na napakabaho ng amoy na matanda, nais pa rin itong magbigay galang at huwag bastusin ang manghula. Ang lahat ng inaasam mo, makakamtan mo. Dagdag ni Aling Pilita. Habang sinasabi yun, unti-unting gumagalaw ang mga daliri ng matanda. Parang may sinusulat na simbolo sa mismong balat ni Kiko. Ramdam niya ang hapde. Tila may nag-iiwan na marka na hindi nakikita. Napatingin si Mario. Napansin niya na parang lumalabo ang paligid. Nagiging kulay berde ang kandila at ang usok nito'y pumupulupot sa braso ni Kiko. Hoy Kiko! Tama na! Iba na ito! Hindi na normal! Wika ni Mario. Ngunit hindi makagalaw si Kiko. Parang nakapako na sa kinauupuan. Tanging ang malamig na tinig na matanda ang nadidinig. Paulit-ulit na bumubulong. Dumarami. Nagiging parang daan-daan ng boses. Makakamtan mo. Makakamtan mo. Makakamtan mo. At sa gilid ng kanyang paningin, saglit nitong nasilayan. Sa kristal na bola, hindi kayamanan ang nakikita, kundi sariling muka. Duguan, nakalugmok at nakangiti ang isang nilalang sa kanyang likod.
Ngunit bago pa man tuluyang makita ni Kiko ang kabuhan, kagad nang humarang si Mario. Kinuha ang kamay nito sa matanda at nag-abot ng salapi. Hindi makapagsalita kagad ang binata sa mga nangyari. Ngunit kahit walang sabihin, alam ni Mario na hindi maganda ang nangyari at dali-dali na silang umalis sa lugar. Nang lumipas ang araw, halos makalimutan na rin ni Kiko ang mga nangyari. Bagamat kinilabutan ng husto, hindi pa rin siya naniniwala sa mga haka-haka. Hindi ito naniniwala sa sinabi ng matanda. Pati ang nakita sa bolang kristal, pilit niyang iniisip na guni-guni lamang ito. Ngunit makalipas ang ilang araw, nagsimula na ang mga kakaibang pangyayari. Tila sunod-sunod na kamalasan na ang dumating sa binata. Una, nahulog ang pitaka. Hindi niya namalayan o nakita kung sino ang kumuha o kung saan niya naiwan. Sunod naman, muntik na itong masagasaan ng jeep kung hindi lamang naitulak ng estranghero. Malamang baldado na sana ang binata. At ang pinakamalala sa lahat, ang cellphone nito bigla na lang nawala sa opisina. Pinatingin na ito sa mga gwardya ngunit wala pa rin nakakita. Kiko, parang hindi na normal yung mga nangyayari sa'yo. Parang minamalas ka yata. O baka sinumpa? Wika ni Mario. Ano ka ba, Mario? Hindi naman totoo yung mga swerte at malas na yan. Ang tunay na swerte, bunga lang yan ang pagsisipag natin at saka na rin ang pagtsatsaga. Tugon ni Kiko. Ano naman yung kamalasan? Di mga... Basta, nagkataon lang yung mga yan. Pinilit niyang wag nang intindihin. Hindi na isipin at hindi naniwala sa sinasabi ng katrabaho. Ngunit nang magsimula na ang mga bangungot, doon na nagbago ang isipan ng binata. Gabi-gabi, napapanaginipan niya si Aling Pilita. Malamig, madilim at nakangiti. Tila ngiting tagumpay na may masamang binabalak. Sa sobrang dalas ng mga bangungot, naaapektuhan na nito ang kanyang tulog at hindi na rin makapagtrabaho ng maayos. Pinayuhan na siya ng kumpanyang magpahinga muna dahil naaapektuhan na talaga nito ang kanyang trabaho. Pagod at masama ang loob, ngunit umuwi pa rin ito. Kahit anong pagpigil, kailangan pa rin ng katawan ng tao ang tulog. Kailangan na lamang niyang alamin kung paano tanggalin ang mga bangungot. Ngunit pag-uwi sa tahanan, hindi niya inaasahang darating ang pinakamalalang kamalasan ng buhay. Sa tahanan, natagpuan niyang wala ng malay ang ina matapos mahulog ng walang dahilan mula sa hagdan. At sa ospital, halos mamatay ito. Dito na napuno si Kiko ng takot at galit. Dali-dali siyang humingi ng tulong kay Mario. Nagbabaka sakali itong may kaalaman o kakilalang pwedeng makatulong sa kanya. Alam mo naman na hindi ako naniniwala sa mga swerte at malas. Pero parang sobra-sobra na ito. Baka naman meron kang alam o kakilala na makakatulong sa akin. Wika ni Kiko. Alam ko naman yun at sinabi ko na rin sa'yo una pa lang. Hindi nga normal yan. Sigurado din akong may kinalaman yung matandang yun. Kasi nagsimula lahat ng magpabasa ka sa kanya eh. Tugon ni Mario. Kaya ng gabing yun, matapos ang trabaho ng binata, nagpunta na sila sa tahanan nito at may hinahanap na tao. Si Mang Asyong, isang kilalang albularyo sa bayan ng Bulacan. Isang matanda na madalas makikita na nakaputing barong at may daladalang orasyon
at lumang agimat palagi. Habang tinatapal nito ang langis sa noo ni Kiko, biglang kumulog kahit walang ulan. Iho, hindi malas ang bumabalot sa'yo. Ang manghuhulang nilapitan mo, isa itong mangkukulang. Inilipat niya ang iyong magandang kapalaran sa kanya. Ang lahat ng biyayang dapat sa'yo, siya ngayon ang nakikinabang. Kaya ikaw, puro pasakit upang magbalanse ang lahat. Pagpapaliwanag ni Mang Asyong, nanlamig si Kiko sa kinauupuan. Galit, masama ang loob at naghahanap ng hustisya. Teka Manong, paano ko naman po mababawi yung dapat sa akin? May paraan, pero kailangan mong sumugal ang mismong espiritong nakatali sa kapalaran mo. Kailangang agawin pabalik. Ngunit kung matatalo tayo, tuluyang ka ng magiging alepe ng kamalasan. Handa ka bang isugal na maibalik sa iyo ang tunay mong kapalaran? O kung hindi naman, habang buhay na kamalasan? Tanong ni Mang Asyong. Kahit nag-aalangan, sumugal pa rin si Kiko. Umaasang maibabalik sa kanya ang nararapat. Kinagabihan, nagpunta sila sa lumang eskinita. Naroon pa rin ang mesa ni Aling Pilita. Ngunit ang paligid ay mas madilim kesa sa dati. Ang hangin ay amoy bulok na dugo at sinunog na papel. Aba, bumalik ka pa pala. Kumusta naman ang swerte mong ninakaw ko? Pangaasar ng matanda. Mawalang galang na po. Pero ang kapal naman ng mukha niyong ganyanin pa ako. Ginagalang ko ang mga matatanda. Pero ikaw, parang hindi ka karapat dapat galangin. Napahalakhak lamang ang matanda sa sinabi ng binata. Nagnitngit si Kiko, ngunit pinigilan siya ni Mang Asyong. Huwag kang magmalaki, Peleta. Hindi mo maaring angkinin ang kapalaran ng iba nang walang kabayaran. Nagtaas ng kamay si Aling Pilita at mula sa lupa, lumabas sa mga anino, mga itim na nilalang na parang aso, ngunit wala ang mga mata, mga alagad ng malas. Hawak ni Mang Asyong ang isang bato. Tila nagiging kristal na kumikislap tuwing may kasamaan. Nilagay niya ito sa lupa. Biglang kumalat ang liwanag na pumipigil sa mga nilalang na makalapit. Ang sabi ng matanda, ito ay mutya ng batong liwanag. Bagamat hindi niya alam o naintindihan kung ano ang sinasabi ni Mang Asyong, nais pa rin itong tumulong sa matanda. Teka Manong, anong kailangan kong gawin? Mula sa bulsa, humugot ito ng isa pang bato at iniabot kay Kiko. Itaas mo ang mutya ng kalasag na ito. Huwag mong ibababa kahit anong mangyari. Tatabigin nito ang sumpa. Habang hawak ni Kiko ang maliit na palamuti na may ukit na dasal, umatake ang mga nilalang. Ngunit bawat salpukan nila'y tumatama at naglalaho sa kalasag, at ang mga nilalang naglalaho na parang usok. Samantala, nag-usal si Mang Asyong ng dasal gamit ang orasyon ng pagbawi, mga salitang Latin at lumang Tagalog na kumakalabog sa hangin. Ang katawan ni Kiko ay biglang kumislap ng puti. Mula sa kanyang dibdib, lumabas ang isang sinag, ang tunay niyang kapalaran, nakagapos ng itim na lubid na hawak ni Aling Pilita. Wag! Akin na ito! Wika ni Aling Pilita. Nagtapon siya ng abo sa hangin.
Nag-anyong itim na aswang at sumugod sa kanila. Ngunit sa huling sandali, sinugod ni Kiko ang liwanag. Hinawakan ito at buong lakas na pinunit ang gapos. Muling nag-usal ng dasal si Mang Asyong. Pagkatapos, pumutok ang liwanag at bumagsak si Kiko. Ngunit hawak na niya ang kanyang kapalaran. Habang si Aling Pilita naman, nagsisigaw habang unti-unting nilalamon ng itim na aswang ang katawan. Ang mga nilalang na inutusan ay biglang bumaling ng laban sa kanya. Isa-isang kinagat, pinilas at nilamon ang katawan ng mangkukulam. Ang kanyang huling hiyaw ay nagmistulang alulong ng hayop bago tuluyang naglaho sa usok. Huminga ng malalim si Kiko. Muling naramdaman ang bigat na gumaan mula sa kanyang balikat. Sa ospital, kinabukasan ay biglang nagkamalay ang ina. Malusog at ligtas. Sa trabaho, sunod-sunod din ang naging oportunidad. Bumalik nga ang kanyang kapalaran. Laking pasasalamat ni Kiko kila Mario at Mang Asyong. Simula ng araw na yon, naging bukas na ang isipan sa mga bagay na hindi maipaliwanag ng siyensya o kahit anong lohikal na pamamaraan. Ngunit habang nakaupo ito mag-isa sa kanilang balkonahe, hindi niya maiwasang isipin ang lahat ng nangyari. At may tanong sa isipan. Kung alam mong may kapalaran na nakaabang, mabuti man o masama, handa ka bang isugal ang buhay mo para lamang malaman? Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.